Magandang gabi po sa ating lahat. Kahit maulan, nandito pa rin tayo, laban pa rin. Kaya maraming salamat po sa bawat isang nandito ngayong gabi. Kaya ngayon po, umpisahan na po natin ang ating maiksing programa dahil alam naman natin na medyo paggabi, medyo umuulan na. No, so mayroon po tayo tulad po ng ating ginagawa gabi-gabi is prayer vigil at konting mga talagpati dito sa ating tablado. Magandang gabi din po sa ating mga kapulisan at sa lahat na narito, maraming salamat po sa ating lahat. Umuulan pa ba? Umuulan, ito ay biyaya. Blessings ito. Dahil ngayong araw po, mga kasama, ang pag-ulan na ito ay dalamhati ng ulan dahil isa sa magigiting nating senador ay sinampahan na ng kasong plunder. No, kanina po ay sa pagkakaalam ko ay na-raffle na yata sa 2nd Division ng Sandigan Bayan. No, so alam na po natin ang kasunod nito. Warrant of arrest na naman. Ito po ang ginagawa ngayon ng administrasyon ni Marcos. Ito po ang ginagawa ngayon ng mga minority. Dahil hindi nila itong ginagawa ngayon sa Senado ay panggigipit ito doon sa ating 13 senador dahil hindi nila makuha ang simpatya ng 13 senador. Kaya gusto nila mabawasan ang 13 senador sa pamamagitan ng pagdedemanda. Itong ginagawa ngayon ni Boying Rimulya ng Ombudsman ay halatang-halata naman masyado na panggigipit ang ginagawa nila doon sa mga senador. Ito po ang ginagawa ngayon ng Ombudsman ay hindi po ito ginagawa noon ng mga nakaupong ombudsman. Pero itong ombudsman natin ngayon, si Boying Rimulya, ang gusto niya, ang mga binoto nating mga senador, ay gusto niyang isa-isahing ide-demanda. Papayag ba tayo na ang mga senador natin ay hindi tayo papayag? Duterte! Duterte! Salamat po, Manong. Hindi po tayo papayag na mababawasan ang ating 13 senador dahil ang gusto natin dito sa 13 senador na dito ay dito magbubukas ang katotohanan sa
flood control issue. Dito po natin makakamit ang gusto nating makamit na maituro ang tunay na punot dulo ng flood control issue na ito. Papansin niyo po mga kasama, ang lahat ngayon ay natatakpan na ang flood control. Iniiba nila ang issue sa pamamagitan ng pagdedemanda ng mga senador. Sana panawagan ko kay Boying Rimulya, respetuhin nila ang binoto ng taong bayan dahil hinalal natin yan. Si Boying Rimulya, subukan niya na lang tumakbong senador kung mananalo siya. Dahil ang 13 senador na matitinong yan ay binoto ng taong bayan yan. Ipinili ng mga ordinaryong Pilipino na magsilbi sa atin. Pero ang ginagawa ngayon ng Ombudsman ay pilit pinapatahimik ang mga senador na hindi pabor sa kagustuhan ng administrasyong ito. Nasaan ang hustisya? Ang hustisya ngayon ay nasa kamay ng mga kinauukulan. Pag hindi kanila kaalyado, may warrant of arrest ka kaagad. Pero pag kaalyado nila, wala silang dinedemanda. Saan ka nakakita na kaalyado nilang dinemanda nila sa Sandigan Bayan? Halos lahat ng dinedemanda nila ngayon ay ang mga senador na pumapanig kay Duterte. Halos lahat ng senador na dinedemanda nila ngayon ay gusto ng mga senador mabuksan ang Blue Ribbon Committee para bumalik ang dignidad ng Senado. Pero ang ginagawa nila ngayon ay panggagago ito sa taong bayan. Bakit ko po sinabing ginagago ang taong bayan? Di ba taong bayan ang nagluklok sa mga senador na binoto? Pero anong ginagawa ni Rimulya? Iniisa-isa niya lahat ng mga niluklok ng taong bayan. Kaya ang challenge ko na lang kay Rimulya, tumakbo ka na lang na senador kung gusto mo maglingkod sa bayan. Yun ay kung mananalo ka. Naiinggit ba siya sa mga senador dahil binoto ng taong bayan? Kahit sinong magkapatid na Rimulya ang tatakbo, hindi mananalo. Ngayon pa lamang, ang Cavite ay sinusuka na sila. Ngayon pa lamang po, ang mga Caviteño ay isinusuka na ang mga Rimulya. Hindi na nga sila mananalo doon sa Cavite kung hindi lang mag-smart magic ang ating Comelec. Kaya kung may darating na halalan, kung mananalo man ang Rimulya, yan ay smart magic na ang ginawa ng Comelec. Dahil kahit kailan, ang mga Rimulya ay umayaw na sa kanila ang taong bayan. Mga kapatid, maaari pang umusok tayo dito ng konti. Baka mga kayo masabi, maluwag-luwag pa naman dito. Bakit hindi umuupo?